ay malalaki na ang buto niyan. Ayan, napakaganda ng pangalan niya, 'di ba? Black Giant Round Ball. I-flex ko lang kung paano gumawa ng pantabi na buto. Kung kayo ay may planong magtanim para sa susunod na season and gusto nyo magtipid, ay ito yung gawin nyo. Pero unang-una, ang gagawin nyo guys kapag pipitas kayo ng mga nagustuhan nyong prutas or ng gulay, kinakailangan pag pinitas nyo yung inyong gulay na yon, kailangan ay magulang na siya katulad nito guys. Hinayaan natin siyang lumaki kasi nga ang gusto ko dito ay yung buto. So ayan, meron tayo ditong dalawa na kung saan ay hinarvest natin. Ito yung Giant Round Ball talong. Ayan, kung makikita nyo kasi napakalaki niyan. Actually, may ilalaki pa ito. Pinitas ko na nga lang. Dahil, nireset natin yung ating mga pananim na talong. So, ang gagawin nyo lang guys, ay kailangan nyo lang ng blender, tubig, at syempre ng kutsilyo kung saan ay kailangan matanggal natin to. Actually, pwede nyo naman siyang isa-isahin. Kaya lang napakatagal nang mangyayari sa inyo guys. Kaya mas maganda kung gagamit kayo ng blender. So, ito yung gagawin natin. Dito, ang pinipili natin ay yung magulang na guys, kasi ito yung para tumagal yung ating mga buto, kasi pwede nyo naman kuhanin yung mga bata na gulay pa, may mga buto na rin yun, kaya lang hindi pa sila ding itago pang matagalan. Yung mga ganito guys na magagulang na ay matitigas at malalaki na yung kanilang buto at may mga laman na. Unlike yung mga bata pa na kukuhanin nyo ay wala pang masyadong buto yun, malambot pa yung kanilang buto lalo na kapag pinatuyo nyo. Ito ay kaya maglas ng ilang taon. So ayan, ganyan ang itsura niya guys, napakadami niya ng buto. Ito, hindi nyo na kailangan magdot-dot-dot para kuhanin isa-isa ang mga buto. Napakahirap din guys kasi kagabi yan ang ginawa ko. Kaya lang sabi ko ay since marami siyang buto ay lahat ay kuhanin na natin, ano? Dahil marami nang hihingi sa atin sa Pilipinas. Napakasulit ng talong na to guys. At bibihira lang to. Kung mapapansin nyo, bihira tayo makakita nito kahit dito sa Japan ay hindi tayo masyadong nakakakita. At ito ay binigay lang sa akin ng aking supervisor, kaya tuwan-tuwa ako kasi first time lang din namin dun sa trabaho ko guys dati na nagtanim sila ng ganito. At binigyan nga tayo ng isang tray ulit ng habanero, no? Kasi nga sabi ko sa kanila ay hindi ako nagtanim ng habanero, this time hindi ako nakabili. Kaya ayun, pagising ko na umaga ay meron tayong habanero sa entrance na hindi na sila nagpaalam, iniwan na lang nila sa entrance. At hindi pa pala ako nakakapagpasalamat, nakalimutan ko. Mag-message ako mamaya. So ayan guys, napakalaki ng talong na to. Sayang nga hindi ko na naipakita ka sa inyo kung paano ako nagluto nung last time kasi sobrang busy ko na guys. Ay hindi ko na maasikaso lahat ng video ko, tapos ayaw pang pumasok kay Meta basta-basta ng mga video natin. So ayan, inalagay lang natin dito sa ating blender. So ayan guys, na blender na natin siya at kung makikita nyo, durog na siya. Ngayon, ang gagawin natin ay ilulublob natin siya sa maraming tubig para lumubog yung mga buto. Yan yung ating mga talong plus may mga kasama siyang mga buto na nakaibabaw. So ang ibig sabihin yan ay hindi magandang quality ng buto kasi nakalutang sila guys. Kaya yan ay itatapon natin. Tapos, maiiwan sa ilalim niyan yung mga buto na mabibigat. So, dahan-dahan lang dahil nasasama yung buto natin. Ayan. Ayan guys, yung magagandang klase ng buto pag naka-ilalim. So, i-clear nyo lang ulit para mawala yung mga dumi-dumi niya para pag dinray natin siya ay hindi na tayo magpipili ng dumi. So, ayan. Napakadali lang gawin. Kahit sa kamatis, sa strawberry, pwede nyo yung gawin. At isang hugas pa kasi may mga nakikita pa tayo. At wag na wag nyo iiwanan yung buto nyo dyan kasi mag-i-sprout yan. Kailangan ay mapatuyo nyo siya kagad pagkalinis nyo. Ang gagawin natin ay sasalain naman natin siya gamit yung ating sink net. Guys, dito naman sa tray natin, ayan yung ating tray. Ito yung ating kitchen paper plus ito yung sink net natin kung saan ay dyan natin siya ilalagay. So ayan guys, ganyan yung ating mga buto. Tapos spread nyo lang, saka nyo siya patuyuin para maitabi natin siya at hindi siya amagin. So ayan guys, ganyan lang yung pagtatabi ng buto, and then hihintayin lang natin yung matuyo bago natin siya i-repack. Kailangan ay perfectly
dry na siya. Kasi kung hindi guys, ay possible na mag-sprout sila or amagin dun sa pagtataguan nyo. Lalo na kung dito tayo nagtatago sa ating mga bote. Ayan, ito yung una nating batch na natago. Ang pangalan ng talong na to ay yung Black Giant Round Ball. Ayan, meron na tayong pangpadala sa Pilipinas. Kaya antabayanan nyo guys, nag-iipon lang ako ng mga buto at para meron tayong maiipon na sabay-sabay natin ipapadala sa Pilipinas. Ayan.